Dear brothers and sisters, we are on the Friday of the third Sunday of Lent. At sa atin pong mabuting balita, ating narinig na mayroong isang iskriba na hangang-hanga kay Jesus sa kanyang pagsagot sa bawat kanilang pinag-uusapan. He was impressed by how Jesus interpreted every law that was presented to him. In the Jewish faith, one can only be called righteous if they diligently follow all 613 commandments. No? Imagine, my dear brothers and sisters, no? Yung 10 nga lang, mahirap na. Yung 10 nga lang, nahihirapan na tayong sundin. Yung 613 pa kaya ng mga batas. No? Kaya nga, no, siguro out of curiosity, no, kasi they are following, no, a lot of laws, no, kanyang tinanong, no, ano po ba ang pinakamahalaga sa lahat ng mga batas na ito? Some of the experts of the law at that time, no, would rule that the most important of these laws are the rules pertaining to or related to the sacrifice and Sabbath. Kaya nga po, you will understand, no, some of the criticisms of the Pharisees, the scribes at that time would be on the matter of their offerings, no? Yung paraan ni Jesus ng pag-aayuno during Sabbath, no? Yung panahon o paraan ni Jesus ng paglalaan ng panahon during Sabbath, his sacrifices, no? At patungkol doon sa pag-aalay ng mga handog, no? He will be attacked and questioned by these experts, no, regarding his practices. Kung ino-observe ba talaga nito, ino-observe ba talaga ng ating Panginoong Hesus yung mga batas na ito, lalo na yung batas patungkol sa araw ng pamamahinga. But this scribe acknowledges the wisdom in Jesus' teaching, recognizing that loving God and neighbor surpasses all burnt offerings and sacrifices. Kaya nga, siya ay manghang-mangha na malinaw na ipinahayag ni Jesus sa kanila ang unang batas kung saan nakatayo ang lahat ng mga batas. Una, ang pagmamahal sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, lakas at pag-iisip. At nagbigay pa siya ng ikalawa, ang pagmamahal sa kapwa. Mahalin ng Diyos katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya nga, atin pong mauunawaan na walang kahit anumang batas na may saysay kung hindi ito nakaugat sa pundasyon ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. That is why it becomes clear that a lack of love for God and neighbor violates all of these commandments. If you don't love God, you will not attend Mass on a Sunday. If you don't love God, you will not take advantage, or you will take advantage of your neighbor. If you don't love your neighbor, you will not respect his rights. On the other hand, when one truly loves God and their neighbor, they will avoid doing anything that offends God and their neighbor. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, isa sa ating maaring maging gabay ang mga itinurong ito ng ating Panginoong Hesus sa atin. Sapagkat kung tayo o malalaman nating sumusunod talaga tayo sa kalooban ng Diyos, kapag ginagawa natin ang mga bagay na makakatulong sa ating lumapit sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya nga po, upang buong puso nating masunod ang kalooban ng Diyos,
sa ating buhay, ay dapat hanapin natin siya sa ating pananalangin. Upang mapakinggan ng ating kalooban at kinakailangan tayong maglaan ng oras upang manahimik at hayaang ang kanyang pagmamahal na pumuno sa ating puso at gabayan ang ating bawat kilos. And we cannot truly obey God if we don't listen. That is the invitation of God in our first reading through the prophet Hosea. We are called to return to the Lord, to hear the word of repentance, and to seek His forgiveness. Dalhin niyo ang salitang ito, ang paghihimok ni Hosea, upang turuan ang bawat tagasunod ng kahalagahan ng pakikinig sa bawat salita ng Diyos. Kaya, kapag binuksan natin ang ating puso upang tunay na makinig, tayo'y magiging malaya mula sa ating mga pasanin sa buhay. Similarly, loving our neighbor requires us to listen to their needs, to empathize and be with them, offering help and support. It is in this listening that we bridge the gap between ourselves and others, building a community rooted in love. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, mga minamahal kong kapatid, ating umpisahan na makinig mas mabuti sa tinig ng Diyos sa ating buhay at sa tinig ng mga taong nakapaligid sa atin. Naway maging bukas ang ating mga puso sa nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-ibig. Pag-ibig na tumutupad sa pinakadakilang mga utos na naglalapit sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen.